Joseph, maganda yung AIM Global. Kaya lang, pag-iisipan ko muna. Ito hindi pinag-iisipan, ito iniisipan. Ito pa worse. Joseph, sold out na ako sa 24,000 per day sa AIM Global. Gustong gusto ko nang sumali. May isa lang akong problema. Wala akong time. 24,000 per day, wala siyang time. 30,000 per month, panay ang overtime niya. Tapos magtatanong siya sa sarili niya, bakit hindi ako yumayaman? Paano kaya yaman kung simpleng pagtingin ng arithmetic lang, hindi ka marunong? Guys, kung papipiliin ko kayo, 500, 1,000, anong kukunin nyo? Very good, ako yung dalawa. Wala naman ako sinabing isa lang ang piliin nyo. Ngayon, and that's life. Kung magiging practical ka lang tumingin ng numbers, madali pong yumaman. Kaya lang, sobrang gulo nga natin. Pag dito, ayaw. Pag ito, gustong-gusto. At an early age, bakit gustong-gusto akong yumaman? Kasi na-realize ko na hindi pantay ang tingin sa mahirap at mayaman. Laging napaka-unfair, aping-api lagi ang mahirap. Sabi ko, maging mayaman na lang ako. Bakit? Guys, pag may dumi ka sa skin, may sugat-sugat ka, pag mahirap ka, anong tawag? Galis aso. Ibang sagwa pakinggan, inaya ka pa sa hayop, di ba galis aso. Pero pag mayaman ka, anong tawag? Allergy. Gumaganda pakinggan eh. Mahirap ka, yung kapatid mo baliw. Anong tawag? Abnormal. Kapatid mo baliw, mayaman ka. Anong tawag? Special child. Pagtabihin mo yung special child sa abnormal, magkamukha naman yung dalawa. Diba? Pero pag pinakinggan, parang ang layo eh. Guys, dun ko na-realize gaano ka, makifiesta ka, mayaman ka, may sarili kang plato, may sarili kang kubyertos, paminsan may sariling ulam na nilaan lang para sa'yo. At habang kumakain ka ng marami, lalong natutuwa yung pinuntahan mo. Kung marikain ka pa, ang dami-dami pa niyan. Pag mahirap ka, makifiesta ka, mahabang dumadami yung kinakain mo, masama na yung tingin sa'yo nung pinuntahan mo. Ganon ka, pero kung sino pa yung wala, yun pang lalong pinagdududahan. Kung sino na ang meron, yun pang lalong binibigyan. And that's life. Sa mga checkpoint, sinong madalas pinapara palagi? Motor. Di ba parang ang kriminal hindi pwedeng sumakay sa kotse, parang puro lang nagmumotor. Di ba napaka-unfair kaya nun? Na ang point ko, wala po tayong magagawa. Ganon talaga buhay. Ngayon, maliban sa gustong-gusto kong yumaman, the good thing, the moment kasi mayaman ka, iba ang buhay, iba ang gising ng mayaman. Ang mayaman may choice, ang mahirap, walang choice. Pag ako sawang-sawa na mag-drive ng kotse, nagtataksi ako, nag-jeep ako, nagbabas ako. Pag ikaw mahirap at sawang-sawa ka na mag-bus, wala kang choice the following day, magbabas ka pa rin. Tama. Ang difference between rich and poor is only ang mayaman may choice, ang mahirap, walang choice. Pero ang pinaka-reason ko maliban, kung hindi ko na i-detalye anong feeling, anong maganda pag mayaman, ito lang pinaka-reason. Una, gusto ko lang ma-experience maging mayaman. Sumunod, meron ako naging advocacy na sana bawat isa sa inyo, ito rin po ang maging advocacy ninyo. Ano yun? Lahat po tayo may magulang. And the moment ang magulang nagkaroon ng anak, they will sacrifice everything para sa anak. At normally, nawawala na po ng pangarap ang mga parents natin. Ang pangarap na lang lahat na pupunta saan? Sa anak. Ultimo, isusubo ng magulang pag hiningi ng anak, ibibigay ng magulang sa anak. Pag yung anak nagkaroon din po ng asawa at nagkaroon din po ng anak, uulitin niya lang ba yung ginawa ng magulang niya sa kanya? This is my question sa bawat isa po sa inyo, especially if your parents is still alive today. Naisipan niyo malam po ba kung kailan niyo gustong bumawi sa magulang niyo? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po sabihan, Mama, Papa, magkano po ang sweldo nyo buwan-buwan? Dodoblihin ko na po, mag-resign na po kayo sa trabaho ninyo at mag-enjoy na lang kayo ng buhay nyo. That's the good thing to say if you have money. It will be useless you had millions ang kausap mo nicho na. Mas masarap magsabi ng I love you, mas masarap magbigay ng pera sa magulang na buhay pa, hindi sa magulang na wala na. May tanong lang po ako sa bawat isa sa inyo. Gusto ko pong i-challenge especially mga kabataan na nandito. Kung pag-uwi nyo mamaya sa bahay ninyo, antayin nyong matulog yung mga magulang nyo. Pag tulog na sila, silipin nyo sila sa kwarto. Ang isang tao na tulog, hindi pwedeng magsinungaling yan.
Pag ang mukha niyan hindi na po maaliwalas, nahihirapan na po yan sa buhay nila. And I think it is our obligation na tapusin na po natin ang paghihirap ng mga magulang natin. Tuwing Mother's Day, tuwing Father's Day, anong ginagawa natin sa parents natin? Sabi nga yung nanay pa lang kalahati ng buhay niya nasa hukay na habang dala-dala tayo. Sana magising naman po tayo sa kato kasi ang dami pong ganito May tanong po ako sa bawat isa. Ano mas importante, trabaho niyo o loved ones niyo? Di ba napakabilis naman natin laging sumagot? Siyempre, Joseph, loved ones. Kaya lang, actions speak louder than words. Nung niyaya ka bigla ng anak mo umattend ng PTA meeting niya, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Nung niyaya ka ng anak mo biglaan mamasyal, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Uulitin ko ang tanong, anong mas importante, trabaho mo o loved ones mo? Sa may mga trabaho naman pong nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po. Hindi pa ba sapat na pinag-aral ka na lahat, graduate ka na, hanggang ngayon nanghihingi ka pa rin ng pera? Di ba dapat ikaw nang nagbibigay? Please, don't ever tell yourself na you're already contented with your income. Kasi kung ikaw kontento ka na, sana tanungin mo muna yung mga mahal mo sa buhay kung kontento sila sa buhay na binibigay mo. You have another choice. Pwede naman po kayong yumaman. Pwede pa kayong makahabol. Nasa sa inyo lang kung paano nyo tatanggapin sa sarili nyo na kailangan nyo talagang yumaman. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, this is one of my greatest and favorite story. May isang bata naglalaro. Habang naglalaro yung bata, dumating yung tatay niya. Tuwan-tuwa yung bata kasi bihira niya makita yung tatay niya. Normally, dumadating yung tatay niya, tulog na siya. Paggising niya, wala na rin tatay niya dahil sa sobrang busy sa trabaho. Nakita niya yung tatay niya. Sabi niya, Papa, may tanong po ako sa inyo. Magkano po ang sweldo niyo isang araw? Yung tatay galing trabaho, pagod, napagalitan ng boss. Anong reaksyon? Ay nako anak, tumigil ka nga. Mawalang kwenta na pinagtatanong mo. Maglaro ka na lang dyan, matutulog ako. Natulog yung tatay, yung bata, sobrang na-frustrate, umiyak the entire night. The following day, sinabihan nung nanay yung tatay sa nangyari sa anak, bumawi yung tatay. Sabi ng tatay, anak, pasensya ka na ha. Medyo pagod lang kasi si papa mo kahapon, kaya hindi kita nasagot ng maayos. Ano ba yung tanong mo? Sabi ng anak, Papa, magkano po ang sweldo mo isang araw? Yung tatay nagmalaki. Anak, officer yung tatay mo sa kumpanyang tinatrabahuan ko. Hindi ako per day, per hour ang rate ko. Sabi nung anak, Papa, magkano po per hour mo? Sabi nung tatay, 50 pesos anak. Bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Assignment you ba sa school? Sabi nung anak, hindi po Papa, curious lang ako. After 3 months, same. Lumipas yung 3 buwan, same scenario, dumating yung tatay, yung bata tuwan-tuwa. Sinalubong. Papa, pautang naman ng 100 pesos. Yung tatay nagalit. Kabata-bata mo pa, ba't marunong kang mangutang? Yung anak, sobrang excited niya, hindi niya pinakinggan yung sagot ng tatay niya. Pumunta siya sa kwarto niya, binasag niya yung alkansya niya, kinuha niya yung pera niya, sabi niya, Papa, pabilang nga po nito. Nung nakita nung tatay na maraming pera yung anak, lalong uminit yung ulo ng tatay. Kaya pala ako nawawala ng pera kasi kinukuha ng anak ko. Ngayon, sabi ng bata, Papa, pakibilang lang po kasi hindi pa ako marunong magbilang. Paglampas na pong hundreds, binibilang ng tatay. Init na yung ulo niya. Anak, ang laking pera nito, 200 pesos to. Umamin ka sa akin, anak. Ikaw ba kumukupit ng pera sa wallet ko? Yung anak biglang nagulat kasi pinagdudaanan naman siya ng tatay niya. Umiyak. Sabi nung bata, Papa, hindi ko po kayo ninanakawan. Kaya po ako nagkaroon ng perang ganyan. Kasi di ba binibigyan niyo ako ng baon ni mama? Binibigyan niyo ng pamasahe. Everyday po, hindi na po ako pumunta ng school na nagta-tricycle. Naglalakad po ako, kaya ang aga kong nawawala sa bahay. At every snacks, hindi na po ako makain. Ang ginagawa, kaya nga lahat ng grades kong titingin niyo, Papa, nagtaasan sila. Kasi every recess, instead na kumain, nag-aaral na lang ako para hindi ko mapansin yung gutom ko, para makaipon ako ng pera. Tuwing gabi nga po, Papa, pag uwian na, pinapagalitan ako lagi ni Mama kasi gabing-gabi na ako umuwi kasi naglalakad din ako kasi gustong-gusto ko makaipon. Gustong-gusto kong mabili yung gusto kong bilhin. Yung tatay na konsensya, sabi nung tatay, anak, pasensya ka na. Ito pala yung 100 na inuutang mo. Meron ng magkano yung bata? 300. Sabi ng tatay, ano ba yan, anak? Sabi niya, Papa, sobrang tuwang-tuwa po ako nito. Ito pong 300 na to, ibibigay ko po sa inyo. Bibilin ko po yung 6 na oras ninyo para makipaglaro po kayo sa akin. Guys, this is my question. Kailangan pa bang makipag-set ng appointment ng mga mahal niyo sa buhay para makapiling lang kayo? Sometimes, you're so busy doing your work para sa mahal mo sa buhay and neglecting the main reason